Kabanata 671. Mason, bihira kitang marinig magsabi ng ganyan. Tumawa ng malakas si Stanley. Matagal na ang pinagsamahan nila ni Mason. Ang marinig niya itong humihingi ng tulong sa unang pagkakataon ay ikinagulat niya at nagpapatunay ding desperado na si Mason. Walang pag-aalinlangan niyang sinagot, huwag kang mag-alala. Magkaibigan tayo at dapat nagtutulungan ang magkaibigan. Kung kailangan mong patayin ang batang iyon, lilipad ako bukas. Tuwang-tuwa si Mason nang marinig iyon. Salamat, Stanley. Susunduin kita bukas sa paliparan. Matapos ang usapan nila, tumawag si Mason sa isa pa niyang matalik na kaibigan na isa ring war chief. Katulad ng sa naunang pag-uusap, pinalabis niya ang lahat. Sa pagkakataong ito, pumayag din ang war chief na tumulong ng walang pagdadalawang isip. Pagkatapos noon, natuwa si Mason at lumabas ng silid kung saan nakita niya si Horus. Ama, kumusta? Mayroon bang handang tumulong sa atin? Naging puno ng pag-asa si Horus nang makita ang ama niyang lumabas na may magandang itsura sa mukha. Ngumiti si Mason. Oo, pumayag na tumulong sina Stanley at Zalton. Ayos yan. Haha, hindi malalaman ni Severin ang naghihintay sa kanya. Dalawang war chief. Haha, ang alam ko isa sa kanila ay level 8 Warrior King at ang isa naman ay level 7 Warrior King. Patay na si Severin ngayon sigurado. Masayang sabi ni Horus. Samantala, nakaupo lang si Yoel habang umiinom ng kape at wala siyang intensyong magbigay ng komento. Tiningnan ni Mason si Horus at sinabi, Horus, kailangan nating maging mapagpasalamat na handang tumulong ang mga war chief para patayin si Severin. Sa araw na iyon, ang layunin natin ay sirain ang kasal niya. Huwag kang gagawa ng ibang kalokohan kapag may nakita kang magagandang babae, maliwanag. Matuwid ang mga war chief. Kapag nakita nilang nang aabuso ka, baka hindi nila tayo tulungan at baka magalit pa sila. Bahagyang ngumiti si Horus. Huwag kang mag-alala, ama. Alam ko ang ibig mong sabihin. Madali na lang ang lahat kapag patay na si Severin. Makakaisip pa tayo ng ibang paraan para makaganti sa asawa niya sa hinaharap. Kumibot ang sulok ng labi ni Yoel ng ilang ulit. Hindi niya talaga nagugustuhan ang mga ginagawa ni Horus. Hindi niya rin inisip na patuloy na susuportahan ni Mason si Horus matapos ang kahihiyang nangyari kahapon. Ngumiti si Mason. Huwag kang mag-alala. Nangako silang papatayin si Severin at wawasakin ang attainment ng 6 na bodyguard niya. Sinabi ko sa kanila na baka maghiganti ang mga bodyguard para kay Severin kaya pinanggako rin nilang gagawin iyon. Mas lalo pang natuwa si Horus nang marinig iyon. Napakaganda. Iyan ang pinakamainam. Haha, malalakas din ang mga bodyguard niya. Tama ang naging desisyon mong ipahiling na wasakin ng mga war chief ang kanilang attainment. Habang iniisip iyon, lalo pang nasabik si Horus. Magaganda rin ang mga bodyguard na iyon. Kapag winasak ng mga war chief ang attainment nila, maaari na niya silang hulihin pag-alis ng mga war chief. Sa oras na iyon, magagawa niya ang anumang gusto niya sa kanila. Puno ng kasamaan ang kanyang puso. Napangisi siya habang iniisip ang matatamis niyang paghihiganti. Bigla na lamang inilapag ni Yoel ang tasa ng kape sa mesa, tumayo, at aalis na sana. Biglang malamig na nagtanong si Horus, Yoel. Wala ka bang sasabihin? Siguradong tuwang-tuwa ka ngayong nakonsela ang kasal ko. Huminto si Yoel at tiningnan si Horus. Wala akong masasabi. Hindi kailangang mamatay ang dakilang nakatatanda ngunit namatay siya para ipagtanggol ang dangal at kaligtasan ng ating pamilya. Hindi ako dapat matuwa ngayon. Oo, patay na ang dakilang nakatatanda. Kaya nga dapat tayong maghiganti para sa kanya. Hindi mo ba naiintindihan? Tinitigan ni Horus si Yoel at sinabi, sasama ka ba sa amin kapag pumunta kami sa Brookborn para sirain ang kasal ni Severin? Masaksihan mo kung paano tayo maghihiganti para sa dakilang nakatatanda. Mapait na ngumiti si Yoel at nagsabi, hindi ako sasama. Ako at ang mga kaibigan ko ay manghuhuli ng isda. Kayo na lang ang pumunta. Umalis siya matapos sabihin iyon. Kalimutan niyo na lang siya. Wala siyang silbi. Ang alam lang niya ay mangisda, malamig na sabi ni Mason.
Gayunpaman, hindi nila alam na hindi kailanman sumang-ayon si Yul sa kanilang mga gawain at asal. Pagkalabas niya ng bahay, sumakay siya ng taxi papunta sa punong tanggapan ng Serpent Hall kung saan nakatira si Rachel. Tumingin muna siya sa paligid para masiguradong walang nakamasid. Pagkatapos, nagsuot siya ng salamin sa mata at nagtungo sa pasukan. Wow! Ginoong Yul, bakit kayo nandito? Dalawang lalaki ang nagbabantay sa pasukan. Nang makita nila si Yul na papalapit, tinukso nila ito. May isa pang nangutya, ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Huwag mong sabihing hindi pa kayo sumusuko. Hindi pa ba sapat na patay na ang dakilang nakatatanda ng pamilya ninyo? Mapait na ngumiti si Yul at nagsabi, maaari bang ipaalam ninyo sa inyong hallmaster na may mahalaga akong nais na talakayin sa kanya? Lumayas ka. Mura ng lalaki na puno ng paghamak. Hindi kami tutulong sa sinuman mula sa Nili. Wala ang aming hallmaster. Kahit nandito siya, hindi ka pa rin namin tutulungan. Tama yan, mas asama ang lahat ng Nili. Wala, napakunot noo si Yul. Matapos mag-isip-isip, umalis siya. Habang nakatayo sa ilalim ng puno, nagsimula siyang mag-isip. Hindi ko pwedeng hayaan sina Ama at Horus na pumatay pa ng mas maraming tao. Sila ang may kasalanan. Sino ang nakakaalam kung ilan pa ang mamamatay kapag pumunta sila sa Brookborn? Matapos niyang pagtibayin ang isip, dumiretso siya sa paliparan at bumili ng tiket sa eroplano. Pagka-uwi ni Severin, wala siyang masyadong ginagawa kaya nagpatuloy siya sa paggawa ng gamot. Hindi inaasahan, kinabukasan ng hapon, natuntun ni Yul ang bahay ni Severin. Nang marinig ni Severin na may naghahanap sa kanya, bumaba siya at nagtungo sa hardin. Napakunot ang noo niya nang makita si Yul. Kung tama ang tanda ko, isa ka sa mga Nili. Nakita kita noong nasa bahay ninyo ako. Tumango si Yul at magalang na binati si Severin. Ako si Yul Nili, ang ikalawang binatang anak ng Nili. Nandito ako ngayon dahil may mahalaga akong gustong ipaalam sa iyo. Pakiusap, isama mo ang iyong asawa at mga bodyguard at lumayo kayo mula sa lungsod na ito hanggat maaari. Nagulat ang mga mata ni Severin nang marinig iyon. Agad siyang napangiti. Mr. Yul, sa palagay ko hindi lahat ng nasa pamilya mo ay masama. Base sa sinabi mo, malinaw na gusto pa rin ng pamilya mo na labanan ako. Umupo siya sa batong upuan at nagsabi, nagtataka ako kung paano kayo lalaban sa akin sa pagkakataong ito. Dahil walang ibang tao sa paligid, umupo si Yul sa tabi ni Severin at pabulong na nagsabi, Mr. Severin. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga ginagawa ng ama at kapatid ko. Pero sobra niya itong pinalaki kaya lumaki siyang spoiled. Dahil sa ilang bagay tungkol sa pamilya, hindi rin niya ako gusto. Hinala ko rin na si Horus ang pumatay sa aking ina. Napakunot ang noo ni Severin nang marinig iyon. Oo, si Horus nga ang pumatay sa ina mo. Pauwi kami dito nang ikwento sa akin ni Miss Rachel ang tungkol doon. Sinabi niyang inamin mismo ni Horus iyon sa kanya, syempre may dahilan ka para hindi maniwala sa akin dahil magkalaban tayo. Ano, matagal nang hinala ni Yul na si Horus ang gumawa noon. Nang kumpirmahin iyon ni Severin, tumayo siya at mahigpit na kinuyam ang kamao. Horus, magkaibang ina pero magkapatid kami. Lumaki kaming magkasama. Lagi ko siyang itinuring na nakatatandang kapatid. Hindi ko akalain. Napansin ni Severin na magkaiba talaga ang ugali ni Yul at Horus kahit magkadugo silang magkapatid. Napangiti siya habang nakikita ang galit ni Yul. Mr. Yul, kung patuloy pang manggugulo ang ama at kapatid mo, hindi ko na sila palalampasan. Papatayin ko sila. Kumibot ang sulok ng labi ni Yul ng ilang ulit. Umupo siyang muli at nagsabi, wala akong boses sa pamilya. Ngayon na alam ko nang si Horus ang pumatay sa aking ina, ang gusto ko lang ay mamatay siya. Pati na ang ama ko. Oo, siya ang ama ko pero lagi silang may pagdududa sa akin, kasama si Horus. Nabuhay akong laging nag-iingat dahil hindi nila ako kailanman itinuring na pamilya. Sa puntong ito, mapait siyang ngumiti. Dumating pa sa punto na pinaghihinalaan ni Mason na hindi ako tunay niyang anak. Hindi niya gusto ang aking ina at nagkaroon ito ng relasyon sa ibang lalaki matapos silang ikasal.
Kaya pinaghihinalaan niya ako. Kahit pa nagpa-paternity test kami, hindi pa rin siya naniniwala. Kung hindi napatunayan sa test na anak niya ako, matagal na niya akong pinalayas. Ikinagulat ni Severin na ganoon kalupit at kasakit ang naging buhay ni Yoel. Matapos mag-isip, tiningnan niya ito. Kung patuloy pa silang manggugulo sa akin, mapipilitan akong patayin sila. Kamumuhian mo ba ako kung gawin ko iyon? Haha, natatawang sagot ni Yoel. Mr. Severin, kung may kakayahan kang gawin iyon, matutulungan mo akong ipaghiganti ang pagkamatay ng aking ina. Siya lang ang taong nagmahal sa akin ng totoo. Gusto kong sumama sa kanya noon pero sinabi niyang manatili ako para makapamuhay ng maayos. Pinalayas siya sa bahay, pero makalipas ang 2 araw, namatay siya sa aksidente ng sasakyan. Matagal ko nang pinaghihinalaang si Mason o si Horus ang may gawa noon. Pero wala akong ebidensya. Habang nagsasalita siya, unti-unti nang bumagsak ang kanyang mga luha. Ngayon ko lang nalaman ang totoo. Si Horus ay hayop. Sana mapatay ko siya ngayon din para ipaghiganti ang aking ina. Mabuti, kapag naglakas loob silang hanapin ako, papatayin ko sila at ikaw ang magiging pinuno ng nili. Bahagyang ngumiti si Severin at tinapik ang balikat ni Yoel. Pinunasan ni Yoel ang kanyang mga luha. Agad siyang lumino ang isipan. Ipinaalala niya, Mr. Severin, hinahangaan kita sa pagtulong kay Miss Rachel laban sa isang tulad ni Horus. Pero kailangan mong umalis ngayon. Nakahanap na ang ama ko ng 2 war chief na tutulong sa kanya. Sabi nila sisirain nila ang kasal mo, papatayin ka at wawasakin ang attainment ng iyong mga bodyguard. Nag-isip siya sandali. Sigurado akong may gagawin si Horus sa asawa mo at sa mga bodyguard mo kapag napatay ka ng mga war chief at winasak ang attainment nila. Tulad ng pagpapahirap sa kanila. 2 war chief, nagulat si Severin. Hindi niya inasahan na makakakuha si Mason ng tulong mula sa mga war chief. Hindi rin niya inaasahan na si Yoel pala ay isang matuwid na tao at handang pumunta para ipaalam sa kanya upang magkaroon siya ng oras para tumakas. Oo, wala kang ideya. Maraming koneksyon ang nabuo ng ama ko sa paglipas ng mga taon. Lalo na kina Stanley Napier at Zalton Dunbar. Madalas silang mag-usap sa telepono. Parehong pumayag ang 2 war chief na tulungan siya. Dapat mong tipunin ang pamilya mo at umalis sa lungsod na ito. Kung hindi, huli na sa araw ng kasal mo. Nagmukhang nag-aalala si Yoel. Nagpatuloy siya habang nakakuyom ang mga ngipin. Hahanap ako ng pagkakataon para ipaghiganti ang aking inabalang araw. Maaari akong magbayad ng magandang babae para lasunin siya. Mas madali iyon. Babaero siya. Handa akong gawin ang lahat kahit isakripisyo pa ang buhay ko para lang mapatay siya. Naramdaman ni Severin ang pagkilos ng damdamin nang makita kung gaano kapersigido si Yoel. Salamat sa babala. Pero may kasal ako sa loob ng 2 araw at naipadala ko na ang mga imbitasyon. Imposible na para sa akin na ipagpaliban ang kasal ngayon. Pagkatapos, natawa siya, ano kaya ang iisipin ng ibang tao kung ipagpaliban ko ang kasal ngayon? Napaka nakakahiya. Hindi makapagsalita si Yoel. Ano ang mas mahalaga? Ang buhay mo o ang dangal mo? Ano bang problema ninyo? Kahit hindi ka natatakot mamatay, paano naman ang iyong asawa at magulang? Laging may mas maraming pagkakataon sa hinaharap basta buhay ka. Nakamit mo na ang mataas na attainment sa murang edad. Magtago ka muna at makakaganti ka rin sa hinaharap. Naramdaman ni Severin ang init ng loob nang makita niyang tunay na nag-aalala si Yoel para sa kanya. Ngumiti siya, huwag kang mag-alala, hindi ako tanga, hindi ako aalis dahil walang saysay kahit nandito ang 2 war chief. Hindi nila ako kayang tapatan. Imposible. Nagulat si Yoel nang makita kung gaano kakumpiyansa si Severin. Pagkalipas ng ilang sandali, lumunok siya at nagsabi, isa ka na bang level 9 warrior king? Diyos ko, ang mga tunay lang na galing sa hidden family ang may kakayahang umabot sa antas na iyon. Oh, at ang mga war gods. Malinaw na hindi kabilang si Severin sa mga war gods. 4 lang ang war gods sa bansa. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, masiglang nagsalita si Yoel. Miyembro ka ba ng hidden family?
Tulad ng hinala ko, totoo palang mayroong hidden families. Narinig ko na ang tungkol sa kanila pero ni minsan hindi pa ako nakakita ng kahit isa mula sa pamilya. Kabanata 695. Namangha si Severin sa imahinasyon ni Yol. Napangiti siya, haha, kasing kahanga-hanga ng sa kapatid mo ang imahinasyon mo. Hindi siya ang kapatid ko. Hindi siya kailanman naging mabuti sa akin at palagi niya akong gustong paalisan sa bahay. Napuno ng galit ang mga mata ni Yol nang maalala niya ang ginawa ni Horus sa kanyang ina. Hiling ko na mamatay na siya ngayon. Kung mapapatay mo siya at si Mason, malaking pabor iyon sa akin bilang paghihiganti para sa aking ina. Kung wala ang pahintulot ni Mason, hindi kailanman maglalakas loob si Horus na planuhin ang aksidente sa sasakyan. Tumango si Severin, pero papatayin ko lang sila kung sisirain nila ang kasal ko. Kung hindi sila magpapakita, hindi ko sila hahanapin at papatayin. Sandali siyang tumigil at nagpatuloy, maliban na lang kung magsisisi ka at ayaw mong mamatay sila. Pwede mong balaan sila at subukang pigilan silang pumunta rito. Mapait na ngumiti si Yol nang marinig iyon. Siguro gagawin ko pa iyon kung hindi ko nalaman na si Horus ang pumatay sa aking ina. Pero ngayon, siguradong hindi ko gagawin iyon. Bukod pa roon, si Horus ay hindi kailanman nakikinig sa akin kahit subukan kong hikayatin sila. Sa katunayan, baka isipin pa nilang humahadlang ako sa paghihiganti nila. Tumayo siya at magalang na yumuko kay Severin. Mr. Severin, salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito. Kahit papaano, ngayon alam ko na kung sino ang pumatay sa aking ina. Walang anuman. Ngumiti si Severin at pinanood si Yol habang umaalis. Habang naglalakad palabas si Yol, tumayo siya sa gilid ng kalsada at muling bumagsak ang kanyang mga luha. Ina, patawarin mo ako dahil wala akong kakayahang ipaghiganti ka ng mag-isa. Mabilis lumipas ang oras. Sa isang iglap, 2 araw na ang nakaraan. Ang buong Bloomington Hotel ay nareserba. Daan-daang bodyguard ng Shanahan ang nakapaligid sa pasukan upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at kayamanan. Isa-isa, dumating ang maraming mamahaling sasakyan. Biglang ang mga marangyang sasakyan gaya ng Bentley at Ferrari ay hindi na ganoon katingkad. Dumating ang maraming negosyante dala ang kanilang imbitasyon upang magbigay ng pagbati. Ang rooftop ng Bloomington Hotel ay inayusan ng mainit at romantikong disenyo. Naglagay ang mga manggagawa ng ilang daang mesa. Kitang-kita kina Judith at Maurice ang sobrang kasiyahan. Isa ito sa pinakamalaking pangarap nila na masaksihan ang ganitong engranding kasal. Halos lahat ng kilala at makapangyarihang tao ay naimbitahan sa kasal. Tiyak na ito ay magiging alaala na hindi malilimutan. Gayunpaman, lumapit si Felicia kay Severin na may hindi kontentong mukha. Severin, hindi ito masama dahil ikinagulat ang kasal ng buong Brookborn. Pero kulang pa rin ito kumpara sa sinabi mong ikagugulat ng buong Timog County ang kasal. Hindi sumang-ayon si Megan na nakatayo sa gilid. Mom, dapat ka nang makontento sa kasal. Tutal, nabawi na ni Severin ang the one and only. Napakalakas niya talaga, hindi ba't sapat na ikagulat iyon para sa iyo? Kahit alam ni Felicia na napaka-engrand na ng kasal, hindi pa rin niya napigil ang magsabi, kung nandito lang si Ginoong Valerian ngayon, magiging perpekto ito, at ang kanyang presensya ay magdadala ng malaking karangalan sa ating pamilya. Narinig ito ni Megan at sumang-ayon. Totoo yan. Kung darating lang talaga si Ginoong Valerian, sinabi niya noon na maaari siyang makarating. Tinanong ni Catherine si Severin kung hindi ba niya Sin Avenue ang numero ng telepono nito. Naitanong din niya kung nasabihan na ba ito at kung sinabi ba nitong hindi makakadalo. Patuloy na umaasa ang mga Shanahan na dadalo ang isang war chief tulad ni Valerian dahil tiyak na magiging usapan ito hindi lamang sa mga karatig na lungsod kundi maging sa buong South County. Ngumiti si Severin. Maaga pa naman, Lola. Malamang papunta na siya rito. Kahit sina Sheila at ang pamilya niya ay hindi pa dumarating, kaya dapat lang asahan na mas tatagal si Valerian bago makarating dahil magmumula pa siya sa malayong lugar. Ibig mong sabihin, maaaring dumalo siya. Nagningning ang mga mata ng matanda nang marinig iyon. Ngumiti si Severin at nagsabi, at hindi lang mga war chief.
Pati mga war god ay darating ngayon. Kasal ko ito, at kailangan din naman nilang magpakita ng kaunting galang sa akin. Halos mabigla si William nang marinig ang sinabi ni Severin at agad siyang pinaalalahanan. Hoy, hindi ka basta pwedeng magsalita ng ganyan. Magagalit ang mga war god kapag umabot ito sa kanila, at lalo pang lalala kapag pinalaki ng ibang tao ang bagay na ito. Oo nga, bayaw, maghinay-hinay ka naman sa pagyayabang. Umikot ang mga mata ni Meghan kay Severin. Para sa kanila, malaking karangalan na nga na may isang war chief na dumalo sa kasal ni Severin at Diane. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Severin. Umikot din ang mga mata ni Diane kay Severin. Nakasuot siya ng puting damit pang kasal, at ang munting ngiti sa kanyang mukha ay lalong nagpaganda sa kanya. Tinitigan ni Severin si Diane at hindi napigil ang ngumiti. Ang singsing at kwintas ay bagay na bagay sa iyo, mahal. Hinawakan ni Diane ang singsing sa kamay ni Severin at nagsabi, sinabi ko naman sa iyo na kumuha ka ng bagong singsing, pero ipinilit mong ito na lang ang gamitin. May dating nga ito, pero hindi mo ba sa tingin ay medyo hindi ito angkop sa okasyon? Hindi niya alam na ang suot ni Severin ay ang Draco-Deus ring na may napakalaking kahalagahan sa kanya. Ngumiti lang si Severin at nagsabi, hindi ko kailangan ng bagong singsing. Malaki na rin ang batong hiyas nito. Kita mo. Dumating ang boses ng butler mula sa entrada ng entablado. Sina Ginoong Zacarias at Binibining Sheila ay narito upang batiin ang bagong kasal at hangarin nila ang pinagpalang pagsasama. Kanilang inihahandog ang isang jade sculpture, isang pares ng gintong hairpins, isang set ng gintong mangkok, at isang regalo na salapi na nagkakahalaga ng $11,000,000. Dumating na ang mga Ballard upang magbigay ng regalo. Ngumiti si Catherine at isinama sina George at iba pa upang salubungin sila. Ginoong Zacarias, ikinagagalak naming nandito kayo. Maligayang pagdating. Ngunit si Stanley ay halatang hindi natuwa nang lumapit siya at sinabi kay Severin, hindi mo ba sa tingin ay sobra na ang pagpapasuko mo sa mga bisita ng kanilang mga cellphone at anumang kagamitang may camera sa lobby ng hotel? Ano ba ang pinaplano mo? Hindi ka ba natatakot na magalit ang mga Ballard? Bahagyang ngumiti si Severin at nagsabi, hehe, wala akong magagawa. Ayaw kong magkaroon ng live broadcast sa mga mangyayari ngayon, at mas mabuti nang maging low profile tayo. Alam niyang kung papayagan ang lahat na magdala ng cellphone ay masyadong mabilis nakakalat ang balita, at dahil marami na rin ang nakakita sa kanya, mas gusto niyang manatiling tahimik muna. Higit pa rito, magiging malaking balita na rin kung darating ang 4 na dakilang war god, at ang pagbabawal niya sa mga cellphone sa kasal ay makakatulong upang hindi agad masyadong makilala ang kanyang itsura. Maaari nilang malaman ang pangalan niya pero hindi agad ang kanyang hitsura. Halos himatayan sa inis si Stanley. Hindi ba sinabi mong gusto mong maging usapan ito sa buong South County? Ngayon sinasabi mong gusto mong maging low profile. Ano ba talaga ang nais mong mangyari? Oo nga, Severin, baka nga magalit sila dahil sa patakarang iyan. Paano mo mapipigilan ang lahat na hindi magdala ng kanilang mga cellphone? Ang mga mula sa mga first year na pamilyang mataas ang antas at ang Brookborn Mansion ay may isip na hindi mo sila iginagalang, wika ni Judith na pakiramdam ay biglaan ang naging desisyon ng kanyang anak. May isang dalaga mula sa panig ng Shanahan na nagsabi rin, oo nga. Paano ka magkakalat ng balita sa buong South County kung hindi mo sila papayagang magdala ng cellphone? Marunong ka lang magyabang at magpalabis. Natawa si Severin. Ang gusto ko ay matapos ang kasal, mismong mga tao ang magpapalaganap ng balita sa buong South County. Wala akong interes na gawin itong live broadcast. Naiintindihan niyo ba? Hindi na nakatiis si Stanley at sinabi kay Severin, wala akong problema kung ipapatupad mo ang patakarang iyan sa iba, pero sana pinayagan mo akong magdala ng cellphone. Isa na akong internet celebrity ngayon at may higit 10 milyong tagahanga. Nasabi ko na sa kanila na ibu-broadcast ko ng live ang kasal mo para makita nila kung gaano kaganda si Diane na may suot na the one and only. Bakit pati ako hindi mo pinapayagan na magdala ng cellphone? Nang marinig iyon, agad na seryosong sinabi ni Severin kay Stanley, hehe, mas lalo kang hindi dapat payagan dahil isa kang internet celebrity.
Siguro naman ay may rason ka para dito, Ginoong Severin. Tanong ni Zacarias na may malakas na tawa matapos lumapit kay Severin kasama ang kanyang anak at ang pamilya ng kanyang kapatid. Ang gwapo-gwapo mo ngayon, Severin. Lalo kang nakakaakit. Tinitigan ni Sheila si Severin na parang isang tagahanga. Nawalan ng saglit ng salita si Severin pero agad din niyang sinabi kay Sheila, hindi ito ang tamang oras para magsabi ng ganyan, binibining Sheila. Ikakasal ako kay Dayan ngayon. Isa itong napaka-sagradong araw. Napangiwi si Sheila at nagsabi, pero gusto ko rin sanang pakasalan ka ng ganito. Halos matamba si Severin sa kapal ng mukha ng dalaga. Agad na tumingin ng may inggit ang ilang mayayamang kabataang lalaki na napadaan kay Severin. Sa huli, iilan lang ang babaeng kasing ganda ni Sheila, at siya rin ay anak ni Zacarias ng Brookbourne Mansion. Ang tingin nila, isang tanga si Severin dahil hindi niya agad tinanggap ang alok nito. Tiningnan ni Severin si Zacarias at nagsabi, maraming salamat sa pakikiisa, Ginoo Zacarias. Ang dahilan ng pagpapatupad ko ng patakaran ay dahil may ilang mahahalagang bisita na darating ngayon. Mga bigatin sila na malinaw na nagsabi na ayaw nilang makuhanan ng litrato o mapasama sa live stream. Kaya ko pinagbawal ang pagdadala ng cellphone sa loob. Sa oras na iyon, hindi pa alam ng apat na war god na ginagamit lang sila ni Severin bilang dahilan. Ganun ba? Aba, inaabangan ko talaga kung sino-sino ang mga bigating iyon. Tuwang-tuwa na sagot ni Zacarias dahil alam niyang hindi magpapatupad ng ganoong patakaran si Severin ng walang dahilan. Ngunit sa isip niya, tiyak na si Valerian lang ang tinutukoy ni Severin at wala nang iba pa. Nang marinig iyon ni Felicia at iba pang miyembro ng Shanahan, palihim silang natuwa dahil naniniwala silang nakumbinsi na ni Severin si Valerian na dumalo, at hindi lang ito inilalantad sa iba. Dumating na si Ginoong Larry ng Draco Hall at ang kanyang kanang kamay na si Ginoong Blade upang magbigay ng pagbati sa bagong kasal. Dumating na sina Larry at Blade. Ginoong Larry, heto ang inyong upuan. Natutuwa kami at nakarating kayo. Masayang wika ni Catherine. Sa lahat ng bagay, ang Draco Hall ay isang makapangyarihang puwersa sa Brookbourne na kakaunti lang ang nangangahas bumangga, kaya't likas na ikinaranggal niya ang kanilang presensya. Bihira lamang makisalamuha ang mga puwersa tulad ng Draco Hall sa mga pamilyang mataas ang antas at karaniwan ay hindi dumadalaw sa mga kasalan. Kaya naman ang pagkakaroon ng Draco Hall bilang panauhin ay ikinataas ng noo ng mga Shanahan. Dumating na si Gracie Swiften mula sa Equus Hall ng Brookton kasama ang mga elder ng hall upang magbigay ng pagbati sa bagong kasal. Ipinahayag muli ang anunsyo at pumasok si Gracie kasama ang kanyang mga tauhan at mga regalo. Equus Hall. Agad na kumislap ang mga mata ni Larry nang marinig iyon, dahil hindi niya inaasahan na kusang darating ang mga ito upang dumalo sa kasal. Ngumiti si Severin kay Larry. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, pero hindi lang Equus Hall ang darating. Natagpuan ko rin ang dalawa pang hall. Lalong na-excite si Larry nang marinig iyon. Pagkatapos ng lahat, magkakapatid na hall ang mga iyon, at wala nang mas ikatutuwa pa kaysa sa kanilang supreme leader na matagpuan ang iba pang mga hall. Brookton's Equus Hall. Nanlaki ang mga mata ni Catherine at natigilan siya na para bang naguguluhan sa nangyayari. Agad siyang pinaalalahanan ni Severin. Hindi mo ba sila sasalubungin? Oo, syempre, lahat sila ay mga bisita natin. Agad siyang pumunta roon kasama sina George at ilang miyembro ng pamilya. Napakamahal ng mga regalo na inihanda ng Equus Hall, na labis na ikinagulat ng lahat. Si Rachel Ledford, pinuno ng Serpent Hall mula sa Southlink City, ay dumating kasama ang mga elder ng hall upang ipagdiwang ang masayang araw na ito. Dumating ang panibagong anunsyo. Namangha si Catherine at maging ang iba pang puwersa ng Brookbourne nang malaman na maging ang Serpent Hall ay dumalo rin. Ano ang nangyayari? Hindi ba malayo ang Brookton at Southlink City sa Brookbourne? Paano nalaman ng mga taong mula sa dalawang hall na ito ang tungkol sa kasal ngayon? May koneksyon ba sila sa mga Shanahan kaya sila dumalo? Tanong ng isang mayamang negosyante na litong-lito. Hindi yun ang dahilan. Wala akong narinig na tsismis na malapit ang mga Shanahan sa ganoong klaseng puwersa.
Ipagpapalit ko ang huling pera ko, nandito sila para kay Severin. Nagtataka ako kung anong klaseng tao siya at paano niya nakilala ang mga pinuno ng lahat ng puwersang ito. Sagot ng isa pang negosyante. Kung ganoon nga, kailangan nating makisama kay Severin at sa mga Shanahan. Hindi sila ang tipong tao na kaya nating galitin, at nakakagulat na kilala nila ang pinuno ng isang napakalakas na puwersa mula sa South Link City. Iyon ang malaking lungsod kung saan naroon ang mismong South County Mansion. Dagdag pa ng mayamang negosyante. Haha, napakaganda nito. Maging ang Equus Hall at Serpent Hall ay narito. Natatawang wika ni Blade ng Draco Hall bago tumingin kay Larry. Dapat tayong maupo sa iisang mesa kasama ang kanilang mga hallmaster at mag-inuman tayo. Tumango si Larry na may ngiti. Oo, syempre, dapat lang. Hindi ko akalain na natagpuan ni Ginoong Severin ang mga ito. Dumating na si Mick Whitley, ang pinuno ng Moss Hall mula sa Riverson, kasama ang kanyang mga elder upang bumati sa bagong kasal at hangarin silang magkaroon ng maraming anak. Kasama niya sina Candy, Lauren, at iba pa. Isa na namang hall. Muling nabigla ang karamihan at lubos silang humanga sa koneksyon ng mga Shanahan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Ang biglaang pagdating ng ilang puwersa na hindi pa naririnig ng mga Shanahan noon ay nagdulot sa kanila ng matinding kasiyahan. Gusto mo lang akong pahirapan, hindi ba, Severin? Ang pagbawal mo sa akin na mag-live stream sa ganitong sitwasyon ay pinakamalupit na parusa para sa isang internet celebrity na tulad ko. Ramdam ni Stanley ang sobrang panghihinayang habang nakatayo roon. Sa kanyang palagay, biglang sisirit ang kanyang kasikatan at bilang ng tagahanga kung ma-stream niya ng live ang kasal. Dumating na sina Ward Chiefs Norbert Skoll, Valerian Sutcliffe, at Laurie Chapman upang batiin ang bagong kasal. Mas lalo pang hindi inaasahan ang pagdating ng tatlong war chief na dumalo sa kasal. Grabe, sapat na sanang mabigla sa presensya ni Ginoong Valerian, pero paano pa na dumating din ang dalawa pang war chief? Maraming tao ang napanganga sa nakita. Malamang ayaw nilang makuhanan ng litrato o video, kaya ipinagbawal ni Severin ang pagdala ng mga cellphone. Hindi ako makapaniwala na sabay pang dumating ang tatlong war chief. Bigla ring naisip ng ilang tao ang tunay na dahilan kung bakit ipinagbawal ni Severin ang mga cellphone. Siguro mga kaibigan ni Ginoong Valerian ang dalawang war chief. Hindi ako makapaniwalang sumama sila sa kanya. Hula ni Sheila habang nakakunot noo. Hinila ni Zacarias si Sheila palayo. Napakagaling ni Severin. Naimbita niya ang tatlong war chief sa kanyang kasal, at tiyak nakakalat agad ang balitang ito. Lahat ng makarinig ay mabibigla, at tiyak na ikakaproud ito ng mga Shanahan. Tumango si Sheila. Oo, ang gwapo kong Severin ang pinakakahanga-hangang lalaki sa lahat. Hindi ko akalaing napakaraming war chief ang dadalo sa kasal niya. Sandaling nag-isip si Zacarias. Kumusta na ang relasyon niyo ni Severin? May progreso ba? Dapat mas paigtingin mo na ang pagkilos mo dahil siya ang pinakamainam na maging manugang ko. Nahalikan mo na ba siya? Napatingin si Sheila sa kanyang ama na may halong pagkabigla. Namula ang kanyang pisngi bago siya sumagot. Akala ko ba hindi mo siya gusto noon dahil hindi siya sapat para sa akin? Bakit bigla mo akong hinihikayat na ligawan siya? Bulag ako noon sa kanyang kadakilaan, hindi ko nakita na isa siyang leon sa gitna ng mga tao. Sagot ni Zacarias bago muling ibinalik ang tanong. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Nahalikan mo na ba siya o hindi pa? Lalong namula si Sheila at mahinhin niyang ibinaba ang ulo bago nagsabi, hindi ko masasabi na hinalikan ko siya, pero hindi ko rin masasabing hindi dahil minsan nangyari nga. Habang sinasabi iyon, hindi niya napigil ang kagati ng kanyang pulang labi at mapuno ng ligaya ang kanyang puso. Nalito si Zacarias at napailing bago nagtanong, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Nahalikan mo ba siya o hindi? Agad na tiningnan ni Sheila ng masama ang kanyang ama. Tumahimik ka nga, Dad. Pwedeng marinig tayo ng iba. Napaka-inappropriate. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses at mahina niyang sinabi, hinalikan ko siya, pero palihim habang hindi siya nakatingin.
Hindi naman niya ako hinalikan pabalik kaya hindi naman yun counted. Napatahimik si Zacarias. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsabi, wala ba siyang naging reaksyon? Hindi ka naman pangit, at iilan lang ang mas maganda kaysa sa iyo sa buong Brookborn. Bakit hindi siya natuwa nang halikan mo siya? Napangiwi si Sheila at ipinaliwanag, sabi niya may asawa na siya, at isa lang daw akong bata. Pagkatapos ay binaliwala niya ako, tulad ng palagi niyang ginagawa. Hindi ko na siya kinulit nitong mga nakaraang araw dahil alam kong abala siya sa paghahanda para sa kasal. Kabanata 700. Nakakunot ang noo ni Zacarias habang malalim na nag-iisip at hinimas ang kanyang baba bago nagsabi, kailangan mong magsikap pa, Sheila. Ang mga pinuno ng Equus Hall at Serpent Hall ay mga magagandang babae. Kung hindi ka magsisikap, baka maaga kanila kay Severin, at malaking kawalan kung mahuli ka ng isang hakbang kapag nagpasya si Severin na kumuha ng pangalawang asawa. Tumango si Sheila at pinag-isipan ang mga sinabi ng kanyang ama bago biglang mawalan ng kumpiyansa. Bakit pakiramdam ko kahit anong pagsisikap ko ay magiging walang silbi? Mukhang hindi niya ako gusto, at lalo pa siyang nagiging kamangha-mangha araw-araw. Para bang hindi ako karapat-dapat para sa kanya dahil baka maging pabigat lang ako. Ano ba yang sinasabi mo? Ano ang dahilan para hindi ka karapat-dapat sa kanya gayong napakaganda mo? Ang kailangan lang ng babae ay maganda ang itsura. Agad na pinalakas ng loob ni Zacarias ang kanyang anak. Ngunit napasimangot si Sheila at itinuro. Tingnan mo ang dalawang hall masters na iyon. Magaganda sila, at sila ang mga pinuno ng kanilang hall. Sigurado akong mataas ang kanilang kakayahan, na ibig sabihin ay hindi sila magiging pabigat sa gwapo kong Severin. Isa lang akong ordinaryong tao na walang anumang kakayahan, at pakiramdam ko hindi ako sapat para kay Severin. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ba't isa ring ordinaryong tao si Diane? Wala rin siyang kakayahan, hindi ba? Tugon ni Zacarias. Pagkatapos ay hinikayat siya, kaya nga kailangan mong magsikap. Ang itsura ang pinakamahalaga para sa isang lalaki. Hindi naman sila gaanong mapili sa iba pang bagay. Sa mga sandaling iyon, dumating sa hotel lobby sina Mason at Horus kasama ang mga ward chiefs na sina Stuart at Zalton. Kasama rin nila ang ilang nakatatanda ng mga nili. Hindi napigil ang ngumisi ng mapanlait ni Horus nang makita ang hotel. Hehe, nag-e-enjoy ng gusto si Severin ngayon, pero magmumukha rin siyang katawa-tawa maya-maya. May imbitasyon ba kayo? Pakiiwanan muna ang inyong cellphone para sa kaligtasan. Lumapit ang dalawang bodyguards ng mga Shanahan at agad na nagtanong nang dumating sila sa gate. Ngumiti ng malamig si Horus at nagsabi, hindi na namin kailangan ng imbitasyon. Dumating kami dito nang hindi iniimbitahan. Kami ay mula sa South County Mansion, dagdag ni Mason. At itong dalawa ay mga ward chiefs. Bakit pa namin kakailanganin ng imbitasyon? Sandaling natigilan ng mga bodyguards. Iniutos ni Severin na papasukin ang mga tao ni Mason kung sakaling dumating ang mga ito. Sa oras na iyon, ngumiti ang bodyguard. Dito po kayo dumaan, Ginoo. Sinabi ng aming master kanina na papasukin namin kayo kapag dumating kayo. Nagulat sina Horus, Mason, at ang iba pa nang marinig iyon. Paano nalaman ni Severin na darating kami ngayon? Tanong ni Horus na medyo kinabahan, sa kanyang ama. Alam ba niya na hindi tayo susuko sa kanya? Tanong ni Mason na malakas ang loob. Pagkaraan, dumating naman ang mga Sanchez na sina Carlito at Sergio, kasama si Ditmar ang pinuno ng And Only Jewelry Corporation kasama si Phoebe. Mr. Carlito, bakit ka narito? Tanong ni Mason na may madilim na mukha nang makita si Carlito roon. Oh, binigyan kami ng imbitasyon ni Mr. Severin, kaya naisip naming dumalo. Bahagyang ngumiti si Carlito. Palihim niyang nalaman na bumili si Valerian ng tiket patungong Brookborn, kaya't kinausap niya ang kanyang ama at nagpasya silang dumalo sa kasal.